Di alam nyo yung si Pangulong Bongbong Marcos, ano talaga yan? Kadalasan kasi sobrang busy na maraming ano eh. Diba sabi ni Auntie Claire, nung tinanong siya nung ratings ni Vice President Sara Duterte, diba, kung yung mataas na, nalagpasan na ulit eh. Diba sagot ni Auntie Claire eh, magtrabaho na magtrabaho. Kaya gano'n, intindihin natin si Pangulong Bongbong Marcos na sobrang busy. Kaya hindi niya masyadong nalalaman kung talagang ano na yung mga nagagawa ng mga empleyado niya sa baba. Sobrang ano kasi yan, sobrang sipag, best ever in president na bibihirang magpahinga. Masyado mo namang ano May ano na naman dito sa gilid ko. Pero sa akin we will try, okay? We will try to be as equal as possible. Kasi kahit pa paano, nakikita naman natin, nag-i-effort talaga eh. Hindi katulad ng mga Tom Cruise yun Tom Cruise. Impossible. Nakikita naman natin na nag-i-effort. Hindi katulad ng dati na hindi natin nakikita ang Pangulo. Ngayon, kahit pa paano, let's not be hypocrite. Nakikita naman natin na nag-i-effort talaga. Nag-i-effort naman eh. Nakikita natin, nasa labas lagi ang Pangulo, no? Pero, hindi ibig sabihin, no, na pag may mali, ito tolerate natin. So, yung mga maliliit na gesture na ganyan, wala tayong pakialam kung pakitang tao o hindi. Ang importante, may improvement. May improvement. Pero improve naman kasi pataas ng pataas yung bahay. Talaga, palabiro ka talaga. Palabiro talaga itong kaibigan natin eh. Pero, katulad, we will stand with our principles sa pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. So, ngayon, dito sa Pilipinas, at the end of the day, ano pa naman, yung welfare pa naman, kaligtasan, kaginhawaan, Pilipinas pa rin ang pinaglalaban natin dito. Pero, partner, maiba tayo, no? Kasi kanina, may magandang balita na nangyari. May magandang balita na nangyari. Kung saan, yung Supreme Court ay idineklarang unconstitutional itong final na impeachment case kay VP Sara Duterte. So, bago tayo magsimula, basahin ko muna to, partner, para meron tayong paghuhugutan ngayon. So, head of the articles of impeachment versus VP Sara, idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Ibinasura ng Korte Suprema ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa mga maestrado, labag ito sa one-year ban rule na nakasaad sa konstitusyon. Idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang unanimous na naging desisyon ng lahat ng maestrado sa petisyon na may deklarang labag sa batas ang impeachment complaint. Ayon sa Supreme Court spokesperson Camille Ting, hindi maaari magkaroon ng jurisdiksyon ng Senado sa impeachment trial dahil sa one-year ban rule. Matatanda ang tatlong impeachment complaints ang naunang inihain ng Kamara laban sa Vice Presidente noong taong 2024 habang ang ika-apat ay inihain sa pamamagitan ng isang resolusyon noong Pebrero sa kasalukuyang taon. Bago ito ay binasura, hiningi ng Korte Suprema ang kopya ng article of impeachment mula sa Kamara at Senado upang ma-review ang nilalaman. Giit ng Korte Suprema, wala silang pinaburan sa kaso at nanindigan lamang sila sa batas. Agad na ipinatupad ng desisyon ng Korte Suprema at ipadala ang opisyal na kopya sa mga petitioner at respondent. Kabilang sa mga petitioner sa kaso si VP Sara Duterte at grupo ng mga abogado mula sa Mindanao, kabilang si Attorney Israelito Torion. Welcome naman sa kampo ng Vice President ang naging desisyon ng Korte Suprema at ayon sa kanyang abogado na si Attorney Michael Wesley Poa, ang unanimous decision ay patunay na umiiral pa rin ang rule of law at may limitasyon ang proseso ng impeachment. So yan mga kababayan. Palakpakan muna tayo. Palakpakan muna tayo. At sundan natin yan kung ano ang masasabi nyo dito sa desisyon ng Korte Suprema na ito. Talagang ang masasabi natin yan naman talaga ang dapat. Yan. At yan kaya nga tinawag yan na Supreme Court. Yan ang pinaka talagang dapat mong sundan at kataas-taasan. Kaya nga supreme kaya nga supreme diba? Lord na kasunod niyan pag may mas mataas pa. Diba? So, tawag dito, yung mga nagsasabi dyan na mas gugustuhin nilang pag-usapan etong impeachment sa Senado o kaya sa Congress, isang malaking kalokohan po yun, no? Kasi may isang congressman po dyan na tabingi yung panga. Lako po!
na nagko-komento, na nag-iiyak nga ngayon sa social media na sabi niya maling-mali daw itong ginawa ng Supreme Court. Kaya ngayon, pinapanawagan niya na sana daw mapag-usapan daw ito sa Senado. So ngayon, bakit mo babaliin ang desisyon ng Supreme Court at bakit mo kailangan pang iparating, idaan pa sa Senado yan? Nagdesisyon na nga ang Supreme Court. Yes. Ano yan? Mas mataas ang Senado kaysa sa Supreme Court? Kaya nga. So ibig sabihin, mas mataas ng Senado kaysa sa Presidente kung ganun ang ibig mong sabihin. Pamantayan nila. Kung ganyan ang pamantayan mo na ang masakit pa niya, naturingan na isa kang abogado at isa kang congressman, pero parang wala kang alam. Kasi biruin mo, pinamumukha mo sa taong bayan. Ang ano pa naman nitong congressman na to is para sa kabataan. So kung ganyan ang magiging dunong at makukuhang runong sa'yo ng mga kabataan, wag na lang. Kasi biruin mo, mas pinapamukha mo sa mga kabataan na mas mataas ang Senado, mas kapanipaniwala ang Senado kaysa sa Supreme Court. Kaya nga tayo nagkaroon ng Supreme Court. Sa bagay, yan naman ang ugali ng mga komunista. Hindi, tsaka sa bagay, unang-una, may bumali na ng justice system dito sa Pilipinas. Kaya nga nandun si Pangulong Duterte, di ba? Sa dahig. So, yan ba yung gusto nyong ipamukha sa amin na parang hindi na ba umuusad ang justice system dito sa Pilipinas? Kasi parang ang pinapahiwatig mo kasi, sir, or madam, hindi ko alam, hindi ko masyadong tukoy kung anong Ma'am, sir. Yan, thank you. Ma'am, sir, unang-una, ang pinamumukha mo kasi sa amin, parang mas kailangan naming respetuhin ng Senado kaysa sa Supreme Court. Tama. Parang gusto mo ipamukha na mas mataas ang Senado kaysa sa Supreme Court. Tama so yan. sana tanggapin nyo na lang kasi kapag kayo naman yung nakakausad or kayo yung nakakatanggap ng tinatawag na panalo, tinatanggap namin. Hindi kami masyadong nag-iiyak. Magkukomento, freedom of speech nga yan Pero kapag mga ganyan, tanggapin nyo ang pagkatalo at tanggapin nyo ang desisyon ng Supreme Court. Kaya nga ang babae nakapiring, 'di ba? Kasi nga pinapantay niya ang bawat kaso or bawat batas na pwedeng ipataw diyan sa na yan. So nasa gitnaan lang siya. So ganun din dapat kayo. Tama yan. Paring RJ. Kasalanan din naman kasi nila yan di ba? Nagmamadali sila patungkol dyan sa impeachment at ginawa nilang 4. So, ayan ang consequences ng mga ginagawa ninyo. Kasi nga, ang nakasaad lang sa Constitution, isang beses ka lang magpa-file ng impeachment sa impeachable official kada 1 taon. Isang beses lang. Ang ginawa nyo kasi 4 So, doon pa lang, makikita nyo ng mali kagad. Makikita na natin na mali kagad. Anyway, pwede naman kayo mag-file ulit ng impeachment kay BP Sara next year, di ba, partner? February 6 kung hindi tayo pwede naman. Pero ayusin nyo na this time. Kasi nga, doon pa lang sa proseso na ginawa nyo, medyo alanganin na tayo. Medyo mali-mali na. Pagdating pa dyan sa tinatawag na article of impeachment, baka mas lalong mali. Unang-una, sinabi na nga ng COA na walang anomalya na ginagawa tong Vice President natin. So, hindi kayo naniniwala doon. Gusto niya pa rin ituloy. Ngayon, pagdating naman dito sa point na to, Supreme Court na ang nagsalita at nagsabi na unconstitutional yung impeachment, article of impeachment na yan, sigaw pa rin kayo ng sigaw. Alam nyo, sampal to sa inyo Sampal to dun sa mga animal na nagpupush ng impeachment na yan. Kasi hindi kayo matahimik, hindi kayo makatulog, na kasi si BP Sara nandyan pa rin at nakaupo, pinupush nyo ng pinupush. Ayan, kakasigaw nyo, kakaingay nyo, kakapush nyo ng impeachment ni BP Sara. Ayan, tuloy. Diba? Ang nangyari sa inyo, parang bumaliktad ngayon ang nangyari. Kakasigaw nyo ng impeachment dahil kasi dinasalan-dasalan pa nila yan. Nagpamisa-misa pa kayo ng ganyan Diba? Di ba naman kayo mga abnormal Yung mismong papel na sinasabi nyo na may ginagawa si BP Sara na mali, di ba? Ano yan? Confidential fund. Yes. Sinabi na nga, confidential pipilit nyo pa. Di ba? Doon pa lang maling-mali na kayo
So, meron pa naman kayong next year, mga kongresista na nagpo-push niyan. Next year na lang ulit. Tsaka next time, ayusin nyo na. Huwag nyo minamadali masyado kasi may proseso yan. Hindi dapat minamadali ang mga bagay-bagay. Ayan tuloy nangyayari sa inyo. Kakamadali nyo, laglag ang nangyayari. Tsaka madugtungan ko lang ng konti, Master. Yung sinasabi mo kanina na postpone dahil nausog eh. Alam mo ba't nausog? Ikaw ba naman pamisa ka, puro kay demonyo? Nagpa-bindisyon pa kayo. Pag balita ko, pag uwi nga daw nung isa, puro paso sa likod eh. Masunog. Ito may kasabihan, may paniniwala ako na kapag ang isang prutas hinug sa pilit, mapait. Yun. Itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay hinug ito sa pilit. Kasi biruin mo nagkulong lang sila ng 30 minutos sa isang kwarto. Pagkatapos ng 30 minutos, nagpaglabasan ng mga kongresista, meron ng impeachment na nakahain kay VP Sara Duterte. At mga partner huwag tayong matutuwa dito. Huwag tayong matutuwa dito na nanalo si VP Sara Duterte laban sa impeachment sa kanya dahil hindi biro ang binitawang pera dito, mga kapartner. Oo. Yung mga pumirma daw, di umano dito, at si BP Sara na mismo ang nagsabi, si Toby Tiangco na mismo ang nagsabi, na may mga kapalit na pera, may kapalit na mga proyekto, at yun ngayon ang dapat hanapin ng gobyerno. Kasi mawawala ng saysay yung binigay nilang pera, binigay nilang pondo para ma-impeach si BP Sara Duterte kung wala tayong makikita sa kanila na mga proyekto na ginawa nila. So yan po ang dapat na busisihin ngayon ng COA, busisihin ng gobyerno o sino man na ahensya na nangangalaga o nangangasiwa kung saan napupunta ang pera ng gobyerno. So doon sa mga nagsasabi, sa mga gigil na gigil kay VP Sara Duterte at Korte Supremo na nga ang nagsasabi na ito ay unconstitutional, matatalino pa kayo. Maging presidente muna kayo, maging vice president muna kayo bago kayo magsireklamo. Ito si Bam Aquino nga na hindi natin alam yung kredibilidad ng pagkakapanalo, sasalita na naman ng salita. Anong gagawin mo? Itutuloy pa rin daw nila. Itutuloy pa rin nila. Diyan sa Senado, bumoboses pa. Ikaw, Bam Aquino, linisin mo muna, patunayan mo yung kredibilidad ng pagkakapanalo mo bago ka mag-ngaw-ngaw-ngaw dyan. Isa pa itong si Risa Ontiveros. Isa pa itong sila de Lima at yung sinasabi mo tumingi. Percy. Yung mga yan, mga ugaling komunista yan. Mga ugaling komunista. Kaya naman, galit na galit sila sa mga Duterte dahil yung mga Duterte, yan talaga yung umubos doon sa mga kalahi nila. Yung mga nanggugulo nagugulo sa bayan, nagugulo sa gobyerno. Tingnan mo, Korte Suprema na ang nagdesisyon. Pero itong mga lamadang na ito, mga lapugo na ito, kontra pa rin. Samantalang pag pumapabor sa kanila, parang akala mo, aleluya, aleluya sa kanila. Pero ito, sabi mo kanina, mga demonyo. Pero hindi sa kanila pumabor yung pinagdadasalan nila. Nagpawas-was-was-was pa sila ng tubig. Pero ang labas, babalik na rin pala. At gagawing unconstitutional, idideklara unconstitutional ng Korte Suprema. Dugtungan niyo, mga partner. Ito na naman si Bam Aquino. Nanalo ka lang, nagyayabang ka na naman. Hindi nga sure kung sa'yo nga talaga yung botong yun eh. Bigla ka na lang sumulpot eh. Lagi ka naman laglag sa mga ratings. So, yun nga alam ko nga, diba sinabi na natin. Ito mapatungkol to kay Bam Aquino. Total, bumoses ka. Bubosisan din kita. Alam naman na natin kung bakit talaga nanalo itong dalawang to. Kasi hindi ito yung sa kasaysayan na, alam mo yun, yung talagang, alam mong wala naman, pero biglang pumasok, diba? Biglang nanalo. Ito nga kasi, kaya nga, pagdugtong-dugtongin natin isinisigaw ng Congress na si Percy Paloma. Percy. Pangalan nun, Percy. Percy. Apelido nun, Paloma eh. Wag mo na yung paledo. Basta Percy Paloma. Si Percy Paloma, alam mo, ang sinisigaw niya is dapat daw sa Senado, di ba? So, diyan ko konekta si Kiko at si Bam.
Kaya nga. gustong-gusto nila makarating yan sa Senado para trabahuin naman ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At may isang senador na naginip ako. Yan. Matagal-tagal mong hindi mo nagawa yan, ha? Na naginip ako. Matagal-tagal. May isang senador na kaya gustong-gustong masimulan na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil nanganganib ang kanilang TV show. Nako! Uy! Na kilala ko na yan, may parang sige, pag ikaw kumontra. pag ikaw kumontra at ikaw na lang ang natitirang pwedeng maging sasabihin ko ba? Wag na pala. Wag na, i-script mo na lang. Yun. Basta dapat kapag nakaupo ka na doon sa sinasabi ko sa yung posisyon, tumbukin mo na agad si Sara. Dahil alalahanin mo kahit na 2 years nang nakalipas na nanalo kayo sa kaso, pwede ko pa rin baliktarin yan. Yes. Dahil sa unang-una, bata ko ang naging kalaban nyo noon, alalahanin mo. Baka makukus. Kaya ngayon, ang gawin mo, doon sa panaginip to Kaya sabi si Haring Buaya, hindi na ako babanggit ko siya yung pangalan niyan. Haring Buaya. Basta si Haring Buaya, sabi niya, ikaw kaya trabahuin mo na si Sara pag nakatungtong ka na doon. Yan lang gagawin mo. Tumbok mo na. Pag nagawa mo yon, ligtas na ang TV show nyo. Pababayaan ko TV show nyo. Pero pag kumontra ka, tanggal ang prangkisa. Hindi. Tanggal ang titulo. Tanggal ang titulo. Balik doon sa isang buhaya din. Kaya magkakasabot sa buhata. Marami sila dyan. Mabubuhay yan. Pangalanan ko yung iba hindi natin papangalanan. Kaya si Gatchalian. Tama ba? Gatchalian. Si Po, si Risa, si Bam, si Kiko, at saka yung nasa panaginip ko, yun yung pinakamagiging leader So, 6. At meron pa dyan. Meron pa iba dyan ng mga uusbong. May mga may mga magugulat ka. Siyempre, yung partner nung nasa panaginip ko. Tumakbo sila nung nakaraan magpartner sila. Isa rin yun. Kunwari, kumukontra sa mga sinasabi ng admin ngayon. Pero bandang uli, bubulusok din pala. Kakampi din pala dun sa tropa niya. Ganun ang politika para hilahin si Bas. Para trabawin nila yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. So yung mga ganyang taktika talagang nakaplanado na sa kanila yan. Kaya nga nandiyan ang dalawa na yan Si Kiko Bam para trabahuin si Vice President Sara Duterte. Maging kung sa baraha, kicker. Sila yung kicker. Doon kay Percy Paloma. Percy Paloma. Hindi, ganito na lang. Para din sa mga nagre-reklamo dyan, patungkol dyan sa nilabas ng SC, doon kayo sa Supreme Court reklamo. Tama. Diba? Wala nang ayun lang sasabihin namin kung may problema kayo, sa Supreme Court na lang kayo magreklamo. Wag na kayo sa social media kasi puro lang kayo sigaw Sinabi na nga ng Supreme Court, mas mataas pa ba kayo sa Supreme Court? Diba? Ganun lang yun Ganun lang kasimple yun. Kaya nga Supreme yan, kasi yan ang pinakamataas. Well, kung may mga reklamo kayo, may problema kayo, sa kanila na kayo magreklamo. Tama. Diba? Sa kanila na kayo magpaliwanag. Ganun naman ngayon diba? Sa presinto ka na magpaliwanag. Diba? O kaya magsumbong kayo kay Tore. Magsumbong kayo kay Tulpo. Tulpo. Pwede. Para talagang may kakampi kayo. O kaya, kung talagang magaling kayo, malalakas kayo, gumawa kayo na sarili niyong Korte Suprema. Yun, pwede. Kaya lang, may-ari na ng Korte Suprema. May Supreme Court. Sa inyo, gawin nyo, Lucky Me Supreme. Kung kaya gumawa sarili ng Supreme. O kaya Nakata mo ba yun? Lucky Me Supreme? Parang hindi, KFC. Universal Supreme Court. Basta gano'n na lang. Wala na Korte Suprema na yan Pumapapil pa kayo Sino ba mas paniniwalaan ng taong bayan? Sino ba ang magbibigay ng talagang tunay na desisyon when it comes sa mga kaso-kaso at sa hustisya? Korte Suprema. Ano pang iniingay-ingay nyo? Naglabas na nga Gusto na naman. Kung gusto nyo, mag-file na lang uli kayo. Kaya lang, medyo matagal-tagal pa yun. Next year pa. Baka marami pang mangyayari. Baka mamaya, masipa na kayo dyan. Pero parang talaga, maputol kita. Parang gagawa sila ng sarili nila. Wala namang problema. Supreme right. Diba makakaliwa? Supreme right.
Supreme Left? Left pala. Nagulat Supreme ako. Left. Oh. Supreme Left. Kasi oh. diba makakaliwa sila. Oo. Kaya Supreme Left. Oh. Yan ang problema sa atin eh. Pagka hindi pumapabor sa inyo, ang ingay ninyo para kayong mga palaka. Oo. Na pag hindi naaambunan, ang iingay sa gilid sa butas ng mga lupa. Oo. Kala mo mga palakang ano, no? Oo. Ito naman si Percy Paloma, oh. Si Percy Paloma. Percy Paloma, dapat nga, binigyan ka. Palong-palo, eh. Yung mga ganyan, pangit eh. Pangit sasabihin. Sabihin niya na naman. Sabihin niya na naman, Pero, ayan na. Pero, Asawa asawa ni Pera. Oo. Galing. Pero congratulations muna kay Atty. Torion at syempre yung Banateros. Yes. Oo. Banateros nandun yun. Siya yung Boss Dada and Coach Oli. At si Atty. Torion. Yan po ang nag-file ng petition kung kaya itong impeachment case laban kay BP Sara Duterte ay sinintensya na ngayon ng Korte Suprema. Okay, palakpakan natin. Atty. Torion. Thank you. Sa inyo. At mula sa Burger ka na. mula sa impeachment, mula sa Supreme Left, punta naman tayo sa kaliwat kanang left and right. Na hook shot. The hook shot ni Torre. Oo. Tila seryoso si PNP Chief Nicolas Torre sa kanyang mga ensayo matapos nitong tanggapin ang hamong suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Si Paul Montibon, magbabalita. Nagsimula ng mag-ensayo si Chief PNP Nicolas Torre III sa sinasabi nitong boxing match laban kay Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa darating na linggo. Mula sa boxing exercise sa Campo Crame, sinundan naman ito ng isang jogging exercises sa kabila ng matinding buhos ng ulan sa PNP Oval. Sa isang pahayag mula kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, alas 6 pa lang ng umaga ng Biyernes, maaga na raw na nagtungo sa Oval ang general para sa 10 rounds na takbo nito. Huwag kang mag-alala, Torre. Sa kabilang banda naman, muling kinumpirma ni Vice Mayor Baste na hindi niya uurungan sa suntukan si General Torre pero sa isang kondisyon. Ito matapos na magbabari ng kondisyon si Torre na gawing charity event ang laban nila ni Baste. Nais ni Vice Mayor Baste na kumbinsihin muna ni Torre si Pangulong Marcos Jr. na pakiusapan nito ang lahat ng elected officials na sumailalim sa hair follicle test, isang kondisyon na hindi pa sinasagot ng general. If you're really serious about this, then let me lay my own conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Sa ngayon, wala pang tugon si Baste kung pabor ito sa ikinasang petsa ng boxing match nila ni Torre ngayong darating na linggo, July 27, 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Rocky Balboa dati yan, Under the sea. Rocky Balboa eh. Habang tumatagal, Under the sea. habang tumatagal, lalong nakakatawa itong si PNP Chief Torre. Parang gusto ko na umatras. Umatras. Parang natakot ka, no? Takot ako. Ikaw ba naman mag-jogging sa ulanan? Ikaabutin mo dyan. Baka mahawaan ka ng trangkaso. Hindi, ganyan talaga mga chokoy. Mga chokoy. Mahilig sa Mahilig sa tubig. Parang buhaya lang, ha? Kaya pala laging baha sa Hindi, boss na yung buhaya eh. Siya chokoy lang. Chokoy naman. Okay, sige. But anyway, eto tuldukan na natin to mga kaibigan. Kasi ang nangyayari dito, ginagawang hype, hina-hype, lalo-lalo na PNP. Katulong yung mga ahensya ng gobyerno, katulong yung mga kasapakat nila. Eto mukhang nangyayari, nagagawang negosyo at nagagawang palabigasan. Alam naman natin, yan si Torre, hindi siya papatulan. Alam ni Torre yan. Alam ni Torre na hindi siya papatulan ni Mayor Baste sa pamamaraan at kondisyon na inilalatag niya. Kung talagang matapang itong si General Torre, one-on-one sa isang kwarto o sa isang loob ng isang drum. So, medyo, kung matapang talaga, hindi na maggagawa ng anong kondisyones. Kasi yung streetwise, hindi ganoon. Pagka sinabi, labasan tayo ng sama ng loob, wala nang mga setup, di ba? Wala nang mga setup. Kaya pinuntahan niya si Mayor Baste, tara dito, Mayor Baste, dito tayo sa isang kwarto.
Yung wala na makakakita. Kasi ang nangyayari dito, hinahype ng hinahype, parang ginigigil nila yung mga tao. Ginigigil nila yung mga tao. So unang-una, hindi naman siya, hinamon ni Mayor Baste Duterte. Kung pakikinggan mo yung sinabi ni Mayor Baste Duterte, hindi naman naghamon. Medyo sa tingin ko, kulang lang ata tayo sa comprehension. Samantala, itong si General Torre, kulang talaga to sa, mahina talaga yung comprehension nito. Kasi kung matatandaan ninyo, yung warrant of arrest na ginamit nito sa KOJC dyan sa Davao, naka-address yan sa Pasig. Nakapangalan sa ibang tao, pero ang tinarget nila, si Pastor Apollo Sikibuloy. Ang pinagbasihan nitong si Torre doon sa, na nakalagay sa warrant, ay yung elsewhere doon sa warrant. Na parang ganito din. Hindi naman naghamon si Baste Duterte, parang pinalalabas niya na naghamon. So, nakakita lang itong si Torre ng pagkakataon na magagamit niya para sumikat siya. Kasi, bali-balita natin, balak daw itong tumakbo sa bilang isang pumasok sa larangan ng politika. So now, si Mayor Baste, nasa Singapore. Noong isang araw, sinabi ko na si Mayor Baste, akala ko nasa Singapore na kasi alam natin, napapunta talaga siya ng Singapore. So parang ang pinapalabas ng mga tao, naduwag daw si Mayor Baste at nagbakasyon sa Singapore. Matagal ng plano yan. Matagal na may ticket si Mayor Baste at kung mapatatandaan yun, doon sa vlog ko, sinabi ko doon na nasa Singapore si Mayor Baste. So now, kung talagang matapang si Torre, yun nga, one-on-one, wala sa social media. Wala sa social media. So, kayong dalawa na mag-usap. Kasi kami magpo-focus na lang kami dito sa mga tunay na dapat na pagpukusan yung mga problema na kinakaharap ng ating bansa, mga partner. Yun nga, may nilalabas nga yung mga pulangaw ng mga vlogger. Ay, grabe yung damit ni Torre, Talagang nagpagawa ka na agad, dapat nakaganon. Hindi. Yun nga, nagpapalabas na natakot daw si Baste kasi na eto daw si Torre is dating PNP boxing Pambato? Pambato ganun. boxing? Sabi ko naman, kahit nyo sa ulanan, magsuntukan kaming dalawa, game ako kaso mukhang hindi tayo pinapansin ni Torre kasi nga, tama yung sinabi mo, gusto niya talagang ma-hype para sa pagtakbo niya ng, di ko alam kung presidente ba, vice president o senador. Kasi matanda na rin talaga din to at patapos na rin sa termino niya bilang PNP chief. Baka nga mamaya, pag nagsuntukan sila ni Baste, baka hindi niya na matapos yung pagiging PNP chief niya, So, yun nga, payo ko nga kay Baste, sa totoo lang, ayoko rin naman din talaga ng lumaban si Baste dyan. Una-una, gagabaan kami. Tandaan. Kasi ko, baka bagabaan ba tayo? Mahirap na. At ayun, para sa akin naman, kahit huwag nang patulang kasi talaga to ni Baste. Kaya nga sabi ko, ako na nga lang lalaban kay Torre. Kaso, hindi ko naman kasing sikat si Baste, di ba? Yes. Kahawig ko. Kahawig, pero hindi kasi sikat. Hindi ko kasing sikat si Baste. Kaya talagang tawag dito, si General Torre, hinahamon ko nga na kami na lang. Anytime, sa totoo nga lang, di pa ako nagja-jogging. Puro lang ako kain. Wala akong training. Wala rin akong alam sa boxing. Kumain lang. Tayo nga, ngayon, pinupupug nga ako ng pinuputakti ako ng mga vlogger ni Torre. Sila na lang daw. Trolls, sila na lang daw. Marami nag-audition sa akin. Kaso may condition ako, pero bawal ko sabihin dito, doon sa Facebook ko na lang. May condition ako bago ko sila labanan. At eto kay Torre, alam mo kung ba't hindi ko napapanaginipan na tatakbo to? Madilim kasi. Kaya naman pala. But anyway, nagtuwan ko lang, nagtuwan ko lang yung sinasabi mo, sinasabi, natakot si Baste. Naku naman, alam ni Torre yan. Alam ni Torre kung gaano kalaki si Mayor Baste Duterte at alam natin kung gaano kalaki si Mayor Duterte. At alam natin kung ano yung lifestyle ni Mayor Duterte. Araw-araw yan, nasa gym, bago pumasok sa trabaho, nagbo-boxing, at napakatangkad niyan. Si General Torre, halos kasing tangkad ko lang yan si General Torre, 5'7". Medyo bato-bato katawan niya, pero siya na mismo ang nagsabi doon sa Facebook, sa social media, na
mahina na talaga ako matanda na talaga. Pero okay, papatulan natin. Oo. Kumbaga, parang sinasabi niya sa sarili niya na kahit matanda ako, papatulan ko siya. Lalabanan ko siya, lalaki sa lalaki. Pero eto ginagawa niya, hindi naman pagkalalaki, negosyo to Tsaka ano na lang to talaga, mga partner, parang RJ, Master Juday. Kasi ano na siya, alam mo yun, wala ka na sa spotlight. Sa limelight. Sa mundo Pwede na rin. So, wag naman. Maglalaban pa nga kami. So, alam mo, talagang kahit sa sarili niya, hindi niya naman, kahit alam niya sa sarili niya na hindi niya kaya si Baste. Talagang kahit balik ta rin mo mundo, kahit nga mag-jack and point kayo, baka talunin ka pa ni Baste. So, talagang ginagawa niya to kasi nga, alam niya na marami siyang kakaharapin na kaso. Pag natapos ang termino ng admin, pag natapos siya dyan. Kasi alam mo naman ang ginagawa ng bossing nito, pagtapos na ng pakinabangan. Parang si Dilima. Parang si Dilima, Tingnan mo ngayon, parang ayaw na siyang pakinabangan. Kasi parang tinatapon-tapon na siya ngayon. Ito, si Torre, kaya ganito na lang kung parang agresibo mag-grab ng atensyon na tao. Kasi nga na siya, talagang gusto niya na matapos na yung termino niya. Parang RJ. Nasa pag-uusap naman nila yan. So, meron condition si Mayor Baste, si Torre. At meron din condition si Mayor Baste. So, kung magkakasundo sila dun sa mga, alam mo yun, sa mga kondisyones nila, mas maganda. Di ba? Tsaka, ewan ko na-weirduhan ako dito kay Mr. Torre. Kung baga, alam mo yun, dahil siguro sa kaanohan niya, katandaan niya, sinasabi niya 12 rounds. Pero, alam mo yun, yung 12 rounds na yan, hindi kakayanin ng isang, alam mo yun, ng isang ordinaryong tao na walang training, imposible. Kasi nag-training tayo dati, sabi ko nga, nag-training tayo dati, patungkol dyan. Yung gloves na yan, nakakangalay pag lagi nakaangat. Meron niyang 8 ounce, meron 10, tsaka 12. So, ang 12, ang tingin ko, alam ko may 14 pa So, depende yun sa labanan. Pag mabigat, hindi nila kakayanin yan na mag-12 rounds. So, ang pinaka-safe dyan is 3 rounds lang. So, ang natin dito, kung ano yung gusto nilang kondisyon, di ba? Ayun na lang. Yun na lang may susunod. Okay, sige. Dito naman tayo sa San Nicolas. Pabayaan na muna natin yan, ang mga away-awayan nila. Kasi matuloy man yan o hindi, wala naman yung magagawa sa problema ng ating bayan. Okay? Samantala, ito, ibang balita, nananawagan ng isang digital advocacy group sa Department of Information and Communication Technology or DICT na aksyonan ng mga social media page na umano'y nagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa masamang panahong nararanasan sa bansa. Narito ang balita ni Sheena Torno. Nagdulot ng pangamba sa publiko ang isang babala o advisory na kumalat sa social media kamakailan kaugnay ng kalamidad na nararanasan sa bansa. Gamit ang logo ng Pag-asa, sinasabi sa post na aabot sa 6 na bagyo ang sabay-sabay na papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR pagsapit ng alas 6 ng umaga noong July 23. Bukod pa rito, may lang din po sa social media na nagsasabing magpapakawala ng tubig ang lahat ng dam na agad namang pinabulaanan ng Pag-asa. Ayon sa grupong Digital Pinoys, nakababahalang pagkalat ng ganitong uri ng impormasyon lalo na sa panahon ng sakuna. Kaya naman nananawagan sila sa DICT na gumawa ng agarang hakbang. Nag-post ng pangamba. Meron pa nga mga AI-generated videos noong nakaraan na ang nangyayari kasi we endorse, we verify, they secure yung pine-preserve nila yung ebidensya and then they submit to the platforms yung request for takedown yung post, takedown yung page, whatever is deemed necessary, Dagdag pa ni Gustillo, naipadala na nila sa DICT ang kanilang opisyal na liham. Gihit ng grupo, sapat ng hirap na dinaranas ng mga Pilipino dahil sa kalamidad, kahit hindi na dapat dagdagan pa ng maling impormasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang ahensya kaugnay sa issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan, wala puso
Wala puso. Ang dami na nga yung mga kababayan natin na hirap sa dinadanas nila. Ay, I'm sorry, no? Ayun nga, walang puso, no? Walang puso yung ating mga kababayan din na iba, na yung ibang kababayan natin na nakakaranas na nga ng iba't ibang uri ng paghihirap, dulot ng kalamidad, dulot ng bagyo. Pero hindi ko alam, no? May mga kababayan pa rin tayo na atim na gumawa ng mga ganitong kalokohan, na mayroong, ito ay magdudulot din, yung halimbawa doon sa may mga sakit sa puso, no? May mga sakit sa puso, may depression, lalong madidepress dyan sa ginagawa ninyo, kung wala naman po tayong maitutulong sa ating mga kababayan dito sa dinadanas natin na dilubyo, dinadanas natin ba o mga kalamidad na ito, wag na lang tayong dumagdag sa problema. Ang problema kasi parang nagiging habit na natin yung pahirapan ang kapwa natin mismo. Huwag na tayo gumaya doon sa mga politiko na nagpapahirap sa atin. Tayo-tayo na lang magtulungan kung may maitutulong tayo. Kung wala namang problema, basta huwag nang dumagdag sa problema, mga partner. Tsaka bukod pa dyan, may isa pang problema dyan Yung mga nang-i-scam. Ay, oo. Yung tipong pengi po ng kasi yan nangyari kailan ba? Kahapon lang sa amin. Nangyari, pengi pong donasyon sa ganito. May nangingi ng mga donasyon sa baha, sa mga nasasalanta ng baha. Tapos, syempre, yung mga tao naman naawa. Tapos pagdating doon, wala naman pala. Hindi nakakarating yung pera. Isa pa yan sa dapat na maanuhan ng mga tao na huwag kayo basta-bastang magbibigay ng mga donasyon sa mga kababayan natin. Doon naman naman yun, malaking bagay naman yun na tumulong ka. Kaso nga lang hindi naman buti sana kung legit. Sa amin kasi kahapon putok yung balita na nakatanggap nga ng halos libo rin ng nakuha nung scammer. Kaso hindi naman nakarating sa mga kababayan natin, kaya sayang lang din. Parang RJ. Nawiwirdohan ako dito sa mga sa nangyayari to Kung kailan nagkaroon ng SIM card registration, tsaka doon madami itong mga scammer. Ewan ko kung paano ba to masusolusyonan ng gobyerno. Ewan ko Pero sana, ang paalala lang natin doon sa mga Pilipino o sa mga kababayan natin na doble ingat kasi patalino na ng patalino ang mga scammer ngayon. Kahit nga ako mismo sa sarili ko na dadali ako ng mga ganyan Although maliliit lang, pero paano na lang yung mga kababayan natin na, alam mo yon, yung dahil gusto nilang umangat sa buhay at syempre, sino ba naman ang ayaw ng easy money, 'di ba? Ka dito, mag-send ka ng ganito at papadalahan kita ng ganito. May mga nauuto kasi ng mga kababayan natin, especially yung mga mahihirap na alam mo yung mga mahihirap pa ang nadadali sa mga ganyan kasi sila yung mga gustong alam mo yun, gusto nilang umangat, sila yung hirap. So magre-risk sila dun sa sa patibong na yun. Ayun, ang tendency, yung iba nangungutang. Utangin ko muna, tapos mababayaran ko naman yan pag binalik sa akin. Sana yung medyo, alam mo yun, tutukan talaga ng gobyerno kasi mas lumalala to sa panahon ngayon. Lalo na sa panahon natin na, alam mo yun, kaliwat kanan ng internet. Hindi na natin maiwasan yung pag-angat ng technology sa atin. So, ang mga scammer, gumagawa na yan ng mga paraan o nag-iisip ng mga paraan para talagang madali. Minsan nga, yung bank account pa mismo ng kukuha, di ba? Mas malala yun. Mas masakit sa puso yun. Kasi kung biruin mo, pinaghirapan mo, tapos mawawala lang na parang bola. Sinong kukuha mo? Sinong sisisihin mo? Wala, di ba? Yes. Kasi ikaw mismo, yung naloko, di ba? Ikaw mismo yung kausap ng tao na yun, ng scammer na yun. Kaya sana pag igtingin pa to ng ng gobyerno natin na talagang, alam mo yun, na mas tutukan tong mga gantong bagay. Partners. So linawin ko lang, mas tutukan sana yung mga scammer, nangi-scam kaysa dyan sa mga fake news. Correct. Kasi hindi naman neutral ang pag-uusig sa mga nape-fake news. May once
hindi siya nagigitnaan. Kaya mas maganda tutukan ng scam. Bumabalik na naman tayo sa fake news eh. Yung fake news na yan, hindi naman nagbibigay ng malaking impact. Ang ano sa atin, yung mga nang-i-scam talaga. Pero marami pa sana tayong gustong sabihin, opinion regarding dyan. Kaya lang, mayroon tayong bisita via Zoom ngayong gabi na ito. Ito po ay yung magaling, syempre, na petitioner po dito sa isinalang na impeachment case laban kay VP Sara Duterte na isa ring lawyer ni Pastor Apollo Sigibuloy. Nasa linya po ang magaling na abogado na walang iba kundi si Attorney Israelito Torion. Attorney, kasama po natin si paring RJ, si Jay Guevara, and of course, Master Judea. Kumusta po kayo? Bati po muna kayo, Attorney. Hello, Master. Magandang gabi at saka kay Sir Jay at saka sa isa nating kasama. Magandang gabi po sa lahat. I am very happy to be here and I praise Allah subhanahu wa ta'ala for securing us a unanimous victory in the Supreme Court in the case that we filed against the impeachment complaint of VP Sara Duterte. No? Maraming pong salamat sa Supreme Court at maraming salamat po sa nagsuporta sa amin dito, no? Maraming salamat din kay Pastor Apollo Sigibuloy kasi siya yung nagsuporta sa amin dito sa pag-file ng complaint. And we are very happy. My students in JMC Law School were very ecstatic no nung nalaman nila kanina yung unanimous decision. And they are now in the process of reading the entirety of the decision of the Supreme Court, which is very important for us. Alright. So, Attorney, no, kanina, nabalitaan natin, biglang sumabog itong balita na ito ng Supreme Court at hindi rin talaga maiiwasan na mayroong mga kukontra katulad ng ibang mga grupo na nagsasabi na itutuloy pa rin nila itong impeachment ni VP Sara Duterte katulad halimbawa ni now Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros at iba pang personalidad. So, itong mga gagawin nila ng mga petition, may bisa pa po ba ito ngayong naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema? The Supreme Court itself stated that the decision was immediately effective. Nandun po yun. The moment it was uploaded in their website, may nabasa ako kanina na immediately effective po yun. And even if they will file a motion for reconsideration, unless it is reversed, it was already effective immediately. So I do hope and pray that the non-lawyers who are senators would take heed on the declaration of the Supreme Court being the highest court of the land. While we respect them as senators, but they should also recognize that our system of government has three branches, the executive, legislative, and the judiciary. And under Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, the judicial power is lodged with the Supreme Court, and not only that, it has the authority to resolve legal disputes, but likewise it has now being given the expanded power of certiorari. And what is that? The expanded concept of certiorari, which allows the Supreme Court to take a look at the other branches of the government and determine whether or not their actuations, their behavior, or their actions are within the allocated power assigned to them by the Constitution. And such has granted the Supreme Court the authority, jurisdiction, and power to determine whether or not each branch of the government, including the Senate and the Congress, whether or not they have acted with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So dito kasi nakita talaga na unconstitutional yung ginawa ng House of Representatives. So there is no more complaint to talk about. It has been dismissed by the Supreme Court. So kung sasabihin nila na itutuloy pa rin nila, ano itutuloy nila? The impeachment complaint has already been declared as null and void. Ang mga nagsasabi ata dito, kailangan siguro mag-enroll namin. Tama, Tony, no? Medyo, may may tawag dyan, umi-epa lang. Umi-epa lang siguro, parang gano'n. But anyway, one more question, Attorney, no? Alam natin na ngayon, hindi na sila po pwede na mag-file ng impeachment for this year up until February 6 of 2026, no? So, hindi na po pwedeng mag-file. But now,
Gusto kong malaman in layman's term, what are the basis na para tawagin ng Korte Suprema itoong impeachment laban kay VP Sara Duterte na unconstitutional? Well, maraming basis ang sinabi ng Supreme Court, but the essence of which is actually lack of due process, yung fairness, and then the one-year bar rule. Kasi nga po, yung first three impeachment complaints the earlier filed were never acted upon by the House of Representatives, no? But the 1987 Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 2, mandates specific periods that upon filing of the complaint, no, it should be included in the order of business within 10 session days, although admittedly it's not calendar days, but the usage of the word shall indicates na kailangan nila gawain yun, hindi pwede nila tulugan yun, no? And then after that, it should be referred to the proper committee, which in this case is the Committee on Justice, within 3 session days. Hindi nila ginawa yun. So, yun pa lang, nakita ng Supreme Court na nilabag nila yung batas. Tapos, hindi ko pa talaga nabasa kasi kabisi ko kanina, sunod-sunod yung meetings ko. But I was able to track the comments of my, matalino kasi itong Vice Dean ko, si Attorney Resi Rizada Nolasco. Tapos yung office manager ko, si Attorney Reginald Santiago. Nakita ko sa mga comments sa aming group chat that even Justice Hernando in a concurring opinion also agreed with us, no, that there was a defect in the verification process. Kasi yung, di ba, pilit kong sinasabi palagi na yung trial forthwith must comply with the verified complaint requirement. Kung hindi naka-comply sa verified complaint requirement, bakit ka mag-trial? Defective yung complaint mo. Ganun lang yun eh. Madali intindihin. Yes. So, anong ita-trial mo na kung complaint naman, yung complaint ay depektibo? Hindi mo maggawing basis yung ita-trial mo na complaint kasi depektibo nga, walang verification na proper eh. So, accordingly, Justice Hernando sided with us because we were the ones who really argued against the impeachment complaint on the ground of lack of verification. And besides, due process, merong grounds doon na first time sa fourth complaint na finay nila, na first time na ni-raise ng, ng mga complainants, no? Hindi nila pinagbigyan si VP Sara to explain, and there should have been a chance for her to explain and give her side on the issue. So, ito po. So, due process, fairness, effectivity of the one-year bar rule, no? Ito po yung mga rason bakit hindi po pinagbigyan ng Supreme Court yung impeachment complaint at ibinasura ito. Meron pa ngang ruling daw, no? I have to read it, subject for confirmation after this, na meron ding ruling na hindi maka-crossover from 19th Congress to the 20th Congress. No, na hindi pwede ito ipasa from 19th Congress to the now 20th Congress. So, kaya wala na talagang basihanan kung sinong nagsabi na si Senator Bam Aquino na itutuloy pa rin daw nila, no? I'm afraid that they should not do that because the Supreme Court has clearly decided on the issue already. Attorney, magandang gabi po. Jay Guevara nga po pala. Kasi may mga kapwa nyo rin po, attorney, at isang congressman sa Akbayan Party List ba yun, na nagsasabing parang hindi siya naniniwala sa desisyon ng Supreme Court. Parang hindi niya ginagalang ang desisyon ng Supreme Court at gusto niya pang itong impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Parang pinapalabas niya mas satisfy siya sa desisyon ng Senado kaysa sa desisyon ng Supreme Court. Well, we respect him for that. May kanya-kanya naman tayong opinion, pero kami kasing mga abogado, kailangan naming sundin ang Korte Suprema. Dapat namin irespeto yan, no?
And since the Supreme Court has already spoken, being the highest court of the land, then we lawyers have no other recourse except to follow the same. And besides, siguro masakit siguro ito sa kanila kaya nakapagsabi sila na hindi sila sang-ayon doon sa Korte Suprema. Freedom of speech naman nila yon, they can do that. But to, say, cast aspersions as to the Supreme Court, iba na yon. Pwede naman lang sabihin na we do not agree. Pero wag naman nilang atakihin yung integridad ng Korte Suprema dito. Kasi klaro po yung desisyon ng Korte Suprema. It is, the Justice Leonen pa nga yung yung ponente dito. Yes. At saka si Justice Leonen, di ba, ang may perception na talaga ito siya, fair. At saka may iba pa ngang nag-accuse sa kanya noon na anti-Duterte daw siya, kay pro-yellow daw siya. Pero if you will notice, he has always been fair. And I did not expect nga na maging 15-0 yung victory natin dito, no? Unanimous. So, kung unanimous ito, lahat ng Korte Suprema ng mga justices nag-agree na itong impeachment complaint na ito ibasura. So, we should bow down to the will and decision of the Supreme Court. Kung sakali po, attorney, na may magsulong pa rin kasi hindi na parang hindi na bago sa atin yan na kung sakali ho na may mag-push pa rin ng impeachment kahit hindi na pwede, ano po kayang mga malalabag nila sa batas natin pag ginawa ho nila yun? Right now, they have the option to file a motion for reconsideration. That's within 15 days, no? From receipt of the decision. Pwede nilang gawain yun. Yung pag-file ng another impeachment complaint, hindi po pwede yun kasi klaro yung desisyon ng Korte Suprema. February 6 to 2026 pa sila pwede makafile. Tapos kung hindi nila susundin yung desisyon ng Korte Suprema, let us say that majority of the senators would still subject it for proceedings in the 20th Congress, then magka-problema talaga dito kasi meron din naman kaming options na pwede pong gawain kung pipilitin po nila yon, no? And I do hope and pray that that will not happen because that will create a constitutional crisis, no? And which should not happen in our country, knowing that the Supreme Court has clearly and emphatically ruled on this issue. 15-0 pa. So dapat sundin natin ito. Okay. Attorney, si paring RJ po. Sa tingin niyo po dito sa nangyayaring, good news na nangyayari dito sa atin, sa iba pong kaso pa, masasabi ba natin na talagang meron pa rin tayong batas dito sa Pilipinas? Attorney. Well, it gives us a ray of hope, no? It gives us a ray of hope that the justice system in the country is still working, no? Kasi minsan parang nawawala na tayo ng pag-asa sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Ngayon nga napatawan tayo ng tariff ng Estados Unidos, no? Pumunta yung ating presidente doon sa Amerika, ang dami pa nila, ang laki ng gastos. Only to find out, Consuelo de Bobo lang, 19% pa rin yung tariff, no? Ang daming mga nangyayari sa ating bansa. So kaya nga sana wag na nating dagdagan. Attorney, doon naman sa mensahe niyo po doon sa mga makukulit na nagpo-push pa rin itong impeachment kahit alam naman natin na unanimous decision na tong sa Supreme Court. Well, we respect their rights, no? We respect their rights, but our rights are not absolute. They are circumscribed within the parameters of the Constitution and within decided jurisprudence of the Supreme Court. So long as they express their rights within the bounds of the law, without infringing upon the integrity and the majesty of the Supreme Court, they can do that. Pero sana naman, let us educate our people to respect the decision of the highest court of the land. At the end of the day, we only have one country, and that is the Republic of the Philippines, composed of 3 branches, no, which are the executive, legislative, and the judiciary.
The judiciary is headed by the Supreme Court, and that is the one and only Supreme Court. Since the Supreme Court has already decided, it is incumbent upon us to respect the same, because whatever the Supreme Court says, it becomes the law of the land. It becomes part of our legal system. So, I hope and pray na yung mga hindi nag-agree sa atin ay irespeto yung desisyon po ng Korte Suprema. At hindi na tayo magpalabas pa ng mga divisive masyado na mga statements that can only lead to further division of our country. So, yun lang po ang masasabi po ni Atty. Torion. Okay, Atty. Si Judea po ulit, ano? I know it's still too far, no? Pero if ever man na magbalak ulit sila na mag-file ng another impeachment after February 6 of 2026, can they still use the article of impeachment na ginamit nila ngayon, or it has to be a different reason kung halimbawa man na magpa-file ulit sila ng impeachment? Well, they can do that, no? The opposing parties cannot dictate upon the litigant as to what to do. It may be an option on their part. It may be an option on their part, and it would be on our part also na nagmamahal kay BP Inday na maghanap din ng paraan para mapigilan din 'yon. Kasi nga etong impeachment na process na ito wala itong mabuting contribute sa ating bansa. It can only lead to further divisions in our country. So, kaya nga, they may be able to use the same grounds, no? If they have no other grounds against VP Sara, but certainly we will have defenses against these grounds when they will restate it in the new impeachment complaint that they will file in 2026. Okay. Attorney, one more, no? Etong pagbasura o pag-dismiss ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte, ano kaya ang magiging implikasyon nito sa mga Pilipino as a lawyer? Ano po ang ibig sabihin ng pagkaka-dismiss ng impeachment kay VP Sara Duterte? Ibig sabihin lamang nito ay it's an affirmation. Affirmation that the House of Representatives really committed a grave mistake in rushing the filing of a fourth impeachment complaint against VP Sara without complying with the due process clause, with the fairness standard, as well as the verification requirement under the 1987 Constitution. The ruling affirms that finding, and the fact that the Supreme Court has affirmed that finding is a lesson for the House of Representatives that if they want to make use, avail of the most potent weapon against high officials of the land, they should be fair. They should comply with the due process clause of the 1987 Constitution, because at the end of the day, according to Justice Leonen, the end does not justify the means. So, kailangan sundin ng Kongreso yung tamang proseso ng pag-impeach. Kasi nga po, walang ikakabuti ito sa ating bansa kung ang nag-file mismo ay hindi sinusunod ang mga batas natin dito sa ating sariling bayan. Attorney, may may katanungan lang po ako na maiksing-maiksi lang kasi talagang sobra akong nagtataka sa mga kapwa nyo lawyer. Kayo po ba dyan sa pagiging lawyer nyo, iba-iba kayo ng pinag-aaralan? Ganun ba yun? Alam ko kasi isa lang eh. Pero bakit parang ang daming mga lawyer ngayon na talagang, alam mo yun, yung alayo na ho sa batas ang kanilang mga sinasabi at talagang yun ang pinaparating nila sa mga nanonood sa kanila. Ano po ba 'to? May sapat bang parusa sa mga ganito? Halimbawa, yung madisbar, ganun. Kasi yung iba, over na eh. Over na. Kung sa madaling salita is parang dumarating na sa pagiging fake news. Yan lang ang gusto kong katanungan na attorney. Kasi yung ibang mga lawyer,
na against sa mga Duterte, medyo ano na, lalong-lalo na rito sa nangyaring good news na balitang to. Well, there is a saying to that, Sir Jay. I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. Oh, parang ganun ba? Kasi if you place it on the other way around, eto rin sila. Ayaw na ayaw sa akin, promise. Oo. Alam mo ba? Bakit kaya? Oo, ayaw. Especially kung ako na magsalita. Oo. Kasi pinupunteriya ko point by point yung mga nila yung mga grounds nila eh. So, ang sinasabi ko is, well, this is the beauty of democracy. It's the blossoming of ideas which makes democracy a great system. Because even if the ideas of other lawyers may be far out to our standards, but being in a democracy, they have the right to say it, no? It's just that we should exercise more patience, we should exercise more restraint also in how we counteract their actuations. Yun lang po ang aking masabi po dyan. Ang akin lang dyan is, since we are in a marketplace of ideas, we should see to it na mas superior yung ating arguments kaysa sa kanila. Pasensyahan nyo na po itong aking Okay lang. Okay lang, Tony. Kasi hindi ko tingnan mo. Ang cute nga eh. Ang cute nga, Tony. No? Halatang halata na mahal ni Daddy. Yan. But anyway, another question, Tony, no? Since this impeachment case is over, syempre, nasira yung pagkatao ni VP Sara Duterte pati ng kanyang pamilya. Now, pwede ba mag-file ng any case or what cases or cases ang pwedeng i-file ni VP Sara Duterte dito? Kasi sira-sira yung pagkatao niya eh. Well, option talaga yan ni VP Inday. Wow. Depende talaga sa kanya yan, and she is a very intelligent lawyer. Ang isang maisip ko dyan, pwedeng criminal case, yung mga hindi totoo, perjury, mga ganun. So, pero ang maganda siguro dyan, pero mayayaman na rin kasi pwede rin damages eh. Yes. Damages kasi walang grounds yung iba. And yet they post it, no? And really dealt with it in order for her to supposedly lose her position as the vice president of the country. And that may be a ground to file damages. And yung mga hindi totoo doon, pwede rin yun, perjury. Yun ang naisip ko. Pero knowing BP Inday, baka hindi niya gagawin yun. But in the final analysis, it would be her option as to what would she do in the light of the fact that the impeachment complaint has already been declared as unconstitutional by the Supreme Court, the highest court of the land. Ayun. So at least ngayon, attorney, napatunayan na itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte is talagang politicking, you know? Parang ganun. Yes. Oo, kasi yung guy kay Paring Jay pala kanina, ang iba kasi dyan, ang gusto kong sanang isabi, kasi dahil din siguro sa politika. Ayun. Kaya siguro sila ganyan. Oo. Kasi maski mali na, hindi na masyado na nagiging objective. So kaya nga ay sinasabi nila, maski alam nila na hindi na tama, no? Yes. Siguro yan din ang inisa. And by the way, mga kaibigan, alam nyo ba na 3 sa mga petitioners dito sa kaso na ito ay mga kasama nyo? Yun. Yes. Oo. 3 dito, tingnan nyo yun sa original petition. Nandun po si Boss Dada. Coach Oli. Si Boss Dada, nandun po. Yung sikat natin na kaibigan, sino yun? Si Banat Bay. Nandun. Nandun sila. Petitioner sila. Congratulations. No? Congratulations to Atty. Torion and syempre, Banateros Brothers. Yan. One last question, Torny. One last question. Alam naman natin at kalat na kalat sa balita, social media, mainstream media, yung sinabi ni Toby Tiangco na itong impeachment ni VP Sara Duterte, may kapalit daw ito. May kapalit daw ng mga pondo sa gobyerno, projects and all that. So, what can you say about it? Well, it should be subjected to an investigation. No?
Kasi yung mga bagay na yan, hindi yan dapat ipalalampas. Kasi that already involves public money. Yun. That already involves, what you call this, the public coffers. They do not own it. It is owned by the people. No? So, ang masuggest ko dyan ay magkaroon ng Senate investigation, hindi yung congressional investigation. Walang mangyayari doon. Dapat magkaroon ng Senate investigation, imbestigahan kung totoo ba talaga yung mga paratang na nabayaran yung ibang mga congressman doon, no? Kasi unfair din doon yun sa mga congressman kung hindi totoo. So, but yung rumor kasi is persisting eh. Yes. And the people have the right to know whether or not these rumors really have the imprints of evidences, no? So that the people will see kung totoo ba itong mga paratang na ito. Kasi ang ginagasta dyan, hindi naman kanilang pera eh, kung totoo yun. Pera yun ng taong bayan. So kailangan yun malaman ng mga tao at ma-account yung mga pera po na yun. Okay. Attorney, as much as we wanted to keep you online, pero medyo namimiss ka na ata ni Baby, no? At medyo kapos na rin tayo sa oras. Kapos na rin tayo sa oras. Last message po sa ating mga kakampi, sa ating mga kababayan, na pati na rin doon sa hindi natin kakampi. My message would be, our country is very divided already. Yes. And the resolution by the Supreme Court of the recent impeachment complaint is, I hope and pray, a bridge towards more unity in our country. Kasi kung ipapatuloy yung impeachment complaint, we would further, create more divisions. Mas magrabe pa yung yung schism natin. Kaya nga blessing itong pagka-dismiss ng impeachment complaint. Kay mawala yung isang rason ng grabe na nating pagkahati, no? Let us pray for our country because really we are on the downtrend. Naiiwan na po tayo sa iba't ibang bansa po ng ating dito po sa Asia. Kaya po sana ipagdasal natin ang Korte Suprema na sa ibang mga kaso pa rin natin, marami pa doon. Yung manual recount natin, nandun Yes. pa. Yung mga ibang mga kaso pa natin, yung kaso nila Attorney Vic Rodriguez, Yes. na yung sa budget, nandun pa. No? May mga kaso din ako dyan, yung kay PRRD. Yes, Yung oo. bringing home Yes case, po. no? Meron ako, yung sa PDP Laban, meron din ako, no? I hope and pray that the Supreme Court would continue to listen to the voice of the people. Yes. And be continually fair, such as how it decided the impeachment case against BP Inday Sara. Maraming salamat po sa Korte Suprema at maraming salamat po sa nagsusuporta ng SMNI. Okay. So, Attorney, maraming salamat po. At magandang gabi. Thank you, thank you. Ayan po, si Attorney Strailito Torion, petitioner, kung isa sa mga dahilan kung bakit ito diniklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay BP Sara Duterte. Siyempre, congrats sa atin lahat. Sa ating lahat, congratulations. Congratulations sa mga lumaban sa katotohanan. At dito pa, Atlet, napatunayan natin, tama yung sinasabi natin. We need to, kailangan natin pagyabang yan. Yun lang. Hindi tayo hindi na sayang ang suporta natin at lahat ng pagtatanggol natin at lahat ng ginawa natin. Kasi Yes. Yung mga ito, makukulit, eto na yun. Sampal na sa kanila to. Yes. Antayin na lang kayo 2026. At narinig naman natin kanina, sabi ni Atty. Torion, itong mga medyo, sabihin na natin na medyo umiepal-epal ngayon, wala na pala sila magagawa. Wala na the highest court of the land. Yan. Kung may mas tataas pa doon, baka yung mga Diyos nyo. Lord na. Kaya sabi ko nga kanina, di ba? Ang pinakamataas sa Supreme ay Lord. Oo, wala na iba eh. Kung may Lord dyan, yan ang abangan natin. Oo. Malamang sa malamang may hindi makakatanggap niyan, pero Meron talaga. Kasi, meron talaga. iba yung ini-expect nila eh. Ini-expect nila kasi suportado sila ng karamihan, suportado sila ng power, gobyerno and all that. Pero, hindi ata nila alam, this is a game of politics. Hindi rin naman papayag. Hindi papayag na, siyempre, pag ikaw gagamitin kita, pag nakikita ko medyo pumapaling ka na tutukain mo na ako, sisipain na kita. Di ba? Alam ka naman magpapatuka ako sa iyo.
So Diba? marami pa tayong mga abangan, no? Yung kay Bring Home, kay PRRD, marami pa. Kay Attorney Rodriguez. So dami pa. Tayo, Marami pa. ngayon nga mas nakaka-proud pa kasi tatlo sa mga Banateros brothers ang Ayan. isa sa mga nagano diyan, kasama ni Attorney Turio. At syempre, kaya talagang tapos naaprubahan pa ng ng Supreme Court, kaya nakakatuwa, no? Nakataba ng puso. At syempre, kay Pastor Apollo Siquibuloy. Si Pastor Apollo Siquibuloy ay bahagi rin ito. So, congratulations din kay Pastor Apollo Siquibuloy. At of course, syempre, hindi lang sa atin, hindi lang sa mga vloggers, kundi sa lahat ng naniniwala kay BP Sara Duterte. At maniniwala pa rin hanggang sa 2028 na si BP Sara Duterte ay magiging presidente ng Pilipinas. Sigurado to, na-dismiss na impeachment. So, ibig sabihin, sure win na. Ibig sabihin, yung ibinibintang sa kanya ay walang katotohanan, is walang basis, at puro pamumulitika at kasinungalingan lamang noong mga politiko na alam nila na matinding magiging kalaban nila si BP Sara Duterte sa 2028 election. At saka bago sa'yo, RJ, malabo na. Kasi baka sabihin nila, kinontrol na naman ng mga Duterte ang Supreme Court. Malamang may lalabas ng mga ganyang balita. Pero, no, talagang dito nyo, unang-una Vice President lamang po si Vice President Sara Duterte. Yes. Hindi siya ang may hawak ng pinakamalakas na kapangyarihan dito sa bansang Pilipinas. Kaya napakalabo niyan. Inuunahan na namin kayo dahil alam na namin kung lalong-lalo na sa mga vlogger dyan, malamang yan ang ibabalita nila. Yes. Papalabasin na naman nila. Alam nyo naman yung mga kalaban natin na yan, ay ubod ng ka-fake news yan. Parang RJ. Sa last message ko, dun sa mga may pangarap dyan. Ano pangarap? Sige. Mga nangangarap na maging presidente sa susunod na lagot kayo. sa 2028. May matindi kayong kalaban. Alam nyo na, medyo alanganin na kayo this time. Dahil dyan sa nilabas ng Supreme Court. So medyo, alam mo yun, mag-isip na kayo ng pwede nyong gawin na wag na presidente. Huwag mo na kamunin. Wag na presidente. Wag na presidente, isipin nila. Kapitan na lang muna, barangay captain. Mga mabababa muna. Kasi wala na silang pag-asa. Tumakbo ka bilang tanod sa inyo. Oo. Yun. Okay, so, may last message ka pa? Okay na ako. Ayun, ano yun pala, magkita-kita tayo sa 2028. May tatakbo ka rin? Pang congressman na yung susuportahan natin si Vice President Sara Duterte. Okay O yan. Napatunayan natin, si BP Sara Duterte walang kasalanan. Dahil kung may kahit konti ng bakas na magtuturo na si BP Sara Duterte ay may kasalanan, hindi gagawin ng Korte Suprema na i-declare yan na unconstitutional. So mga kababayan, tuloy ang laban. Okay? Kita-kita po tayo muli, mga kabanateros, dito sa SMNI, Pagtama Palakpakan, Pagmalibanatan. Ako po, si Master Judea. At ako naman, si Jay Guevara. Ako naman po si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.